Magandang umaga sa atin pong lahat at welcome sa ating Tuesday morning devotion. Ngayon po ay February 3, 2026. Naway samahan niyo po kami sa ating daily devotion for today. Bago po natin simulan ang ating daily devotion, tayo po'y dumako sa ating opening prayer. Ama naming makapangyarihan sa langit, lumalapit kami sa iyong harapan ngayong araw na may mga pusong bukas sa iyong salita. Salamat sa pag-ipon sa amin ng magkakasama sa Espiritu at sa katotohanan. Patnubayan ninyo ang aming isipan, patahimikin ang aming mga alalahanin, at ihanda ang aming puso upang tanggapin ang inyong mga aral. Sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, buksan ninyo po ang aming mga mata upang makita namin ang katotohanan ng aming mana kay Kristo. Naway ang inyong salita ay mag-ugat sa aming puso, baguhin ang aming pag-iisip at gabayan ang aming pamumuhay. Hinihiling namin ang sariwang biyaya upang maunawaan at tanggapin ang aming pagkakakilanlan bilang iyong mga pinili, tinatakan at may layuning mga anak. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Ang ating pong teksto ngayon ay makikita sa Ephesians chapter 1 verses 11 to 14. Basahin ko po siya sa Contemporary English Version. God always does what He plans, and this is why He appointed Christ to choose us. He did this so we Jews would bring honor to Him and be the first ones to have hope because of Him. Christ also brought you the truth, which is the good news about how you can be saved. You put your faith in Christ and were given the promised Holy Spirit to show you belong to God. The Spirit also makes us sure we will be given what God has stored up for His people. Then we will be set free, and God will be honored and praised. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng Biblia. So ang ating pong inspiration sa ating teksto. So mga kapatid, ang passage po today ay nire-remind tayo ng isang katotohanan. Hindi lang po tayo spiritual orphan, pero isa po tayong pinili ng merong mana, isang glorious inheritance. Sa isang mundo na madalas na pinaparamdam sa atin na parang temporary lamang tayo, pero dinideclare po ni Paul na meron in-intention po tayong pinili ng Diyos according doon sa plano niya para sa buhay natin. Yung word po na inheritance or isang pagmamana, parang isang palaisipan na ito'y natatanggap natin pag may namatay na. Isang last will or and testament. Yun po yung iniisip natin. Pero yung mana na ibinibigay ng Espiritu ay different. Hindi po siya yung hinihintay natin hanggang mapunta tayo sa langit. Nagsisimula po ito ngayon. Ang Holy Spirit po ay nananahan sa atin ng may guarantee or down payment. Ayun po ay yung pangako ng Diyos sa atin. Dinadala po natin ang tatak na tayo'y pagmamayari ng Diyos at ang kanyang pangako para
sa mga future blessings po natin. Pagmasdan po natin na ang inheritance, it comes with purpose. Ano po yon? To bring praise to His glory. Ang buhay po natin ay hindi random. Nakadesign po siya para mag-reflect sa kabutihan ng Diyos. Whether na kayo po ay teacher, farmer, isang estudyante, isang magulang, isang worker sa simbahan, or isang retired na mamamayan. Ang ating pong daily life ay nagiging sagrado pag namuhay po tayo sa glory ng Diyos. Ano po ang mga takeaway natin sa ating devotion ngayon? Una, pinili po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo sinelect ng random or nag-spin the wheel lang siya. No. Parte po tayo ng kanyang intentional loving plan. Parte po tayo ng planong ng Diyos. Planong may intensyon at pagmamahal. Pangalawa, tayo po ay selyado at secure. Ang Holy Spirit po ay ang isang tatak ng Diyos sa ating buhay. Ginagaranti niya po ang pagmamana natin sa kalwalhatian ng Diyos. At pangatlo, meron po tayong purpose ngayon. Yung mana or yung inheritance natin, hindi lang po siya nakafocus sa future natin. Binibigyan niya po ng kapangyarihan ang ating present para maibigay natin at maidala natin ang glory sa Diyos. Ngayon po, ano po ang mga challenges sa atin? Una, identity challenge. Ngayong linggo, simulan po natin. Pag nararamdaman natin na parang worthless tayo or wala tayong purpose sa mundong ito, pag yun po yung nagiging yun po yung nag-heighten na pakiramdam natin, i-declare natin na ako ay pinili ng Diyos at ako'y minarkahan na ng Kanyang Holy Spirit. Tandaan niyo po iyon. Pangalawa, living challenge. Mag-identify po tayo ng isang ordinary task na ginagawa nyo araw-araw. Ano po yung mga yon? Pwedeng pagluluto, pagtatrabaho, pag-aaral, or pagko-commute. Paano nyo po pwedeng i-transform yon bilang isang serbisyo or act na nagbibigay ng praise at glory sa Diyos? At panghuli, community challenge. Sino po ba sa buhay ninyo ang kailangan makarinig ng salita na kahit sila, pwede silang maging parte ng pamilya ng Diyos na may mamanahin? I-share po natin ang pag-asa sa kanila. Let us start today. Naway sana may natutunan po tayo at na-inspire and motivate po tayo sa ating daily devotion for today. Bago po tayo magtapos sa ating daily devotion, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pakikipag-usap sa amin sa pamamagitan ng iyong buhay na salita. Umaalis kami sa sandali ng debosyong ito na dala-dala ang mga malalalim na katotohanan na kami ay iyong mga tagapagmana, pinili, tinatakan at pinangangalagaan ng iyong Espiritu. Tulungan ninyo kaming mabuhay ayon sa pagkakakilanlang ito sa bawat sandali ng araw na ito. Kapag nakalimutan namin ang aming halaga, ipaalala ninyo sa amin. Kapag nawawalan po kami
Sa aming paningin ang aming layunin, ituwid niyo po kami. Kapag nakakasalimuhan namin ang mga taong nawawala, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob para ibahagi ang pag-asa na nasa amin dahil sa inyo. Naway ang aming buhay ngayong araw sa aming mga tahanan, paaralan, trabaho, sa simbahan, at sa community ay magdala ng tunay na papuri sa iyong maluwalhating pangalan. Bigyan niyo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng parehong espiritong garantiya ng aming mana upang mabuhay bilang tapat na katiwala ng iyong biyaya. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen at Amen. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating daily devotion for today. Naway na-inspire at na-motivate tayo to do all of the life challenges na ibinigay sa atin. Tandaan po natin na tayo ay binigyan, pinili at minamahal ng Diyos. Huwag po nating isipin na worthless or walang punto ang ating buhay. Naway magbigay inspirasyon din tayo sa ating mga kapatid sa pananampalataya na nawawala pa din, na hindi nila malaman ang purpose at ang worth nila. Naway tayo ay magbigay ng motibasyon upang mas lumapit sila at mapabilang sila sa kalwalhatian at pamilya ng Diyos. Lagi niyo pong tatandaan, always have faith, have hope, and check your heart. Maraming salamat po.